oras na rin po para sa atin pong online po na Bible study. Bilang panimula po ay tayo po ay magsiawit po dito po sa page 174, Paglilingkod sa Haring Jesus. Page 164 po. Maligaya kay Haring Jesus, maligaya paglilingkod, kapayapa at galak ang loob. Maligaya kay Jesus, paglilingkod kay Jesus, bawat kaya ibubuo. Ako'y mayapan kay paglilingkod kay Jesus. Ako'y maligaya kay Haring Jesus, maligaya sa pagsuko. Buwan ko'y yaman ko sa hirap ko, maligaya kay Jesus, paglilingkod kay Jesus, bawat kaya ay ibubuo. Ako'y paglilingkod kay Jesus. Ako'y maligaya kay Haring Jesus, maligaya paglilingkod. Ako'y ligtas sa kanyang pagkabuo, maligaya kay Jesus, paglilingkod kay Jesus, bawat kaya ay Jesus. Purihin po ang Diyos sa atin pong inawit at minsan pa po tayong umawit dito po sa page 186, Kung Sumapit ang Lahat sa Langit. Page 186 po. Hindi ang pag-ibig, awitin ang pag-ibig ni Jesus, awitin ang walang puso, sa tawanan walang nahihintay.
maraming salamat po sa atin pong inawit at patuloy na papuri sa Panginoon sa atin pong mga inawit po. At sa atin pong pagpapatuloy, hilingin po natin kay Brother Anthony na pangunahan po tayo sa atin pong opening prayer po. Po tayo po manalangin. Amang banal na makapangyarihan po sa lahat, patuloy po kaming nagpupuri at nagpapasalamat po sa paggabay at panguna po sa amin, sa maghapon po, sa inyo pong biyaya at katapatan. Maraming salamat po, Ama, muli po na kami nagkatipon, bagamat kami po ay nasa aming mga tahanan, ngunit binuklod niyo po ang aming puso't isipan sa pamamagitan po ng online Bible study po. Dalayan po namin ang pangunguna po sa inyo sa pamamagitan po ng inyong pong banal na spiritu. Tukuban niyo po ang aming mga puso't isipan. Tulungan niyo po kami na aming pong maintindihan at maisagawa po sa aming buhay ang inyong pong mga salita. Patnubayan niyo rin po, Ama, ang inyong pong anak na gagamitin sa pagtuturo po sa amin. Puspusin niyo po siya ng inyong pong banal na spiritu at bigyan niyo rin po ng katalinuhan po na nanggagaling po sa inyo at ng magandang kalusugan po. At kami din po ang mga nakikinig, Ama, ay buksan niyo po ang aming puso. At naway linisin niyo rin po ang aming pong puso, ang aming isipan, ang aming pong kalooban nang wala pong maging hadlang po sa aming pong pag-aaral ng inyong pong mga salita. Ang internet connection, sa inyo din po namin pinagkakatiwala, maging ang mga kapatid po namin, nakapiling po namin sa FB Live, at ang mga kapatid po na dadatnan ng inyo pong mensahe. Sa inyo po namin sila itinadalangin. At ang lahat pong ito ay aming samutiling sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sige po, muli po isang mabiyaya at mapagpalang gabi po sa atin pong lahat. Tayo po ngayon ay nasa online Bible study at sa pagpapatuloy po ng ating pong pag-aaral sa sulat po ni Apostol Pablo sa mga taga-Colosas ay atin pong nasimulan po ang introduction po. At ito po ay may pagpapatuloy po ngayon pong gabi po na ito. Kaya po ihanda na po natin ang ating pong mga puso't kaisipan para po sa pag-aaral po ng salita po ng Diyos. Ibinibigay ko po sa ating pong tagapagturo, si Brother Wilson Gutierrez. Salamat Brother Norman at magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. At nasabi nga po ng kapatid natin na tayo po ay nasa dako ng pag-aaral ng aklat po ng Colosas. Noong pong nakaraang Wednesday, natalakay po natin ang mga ilang katotohanan po dito sa chapter 1, simula 1 and 2, kung saan ay nakita po natin kung sino yung sumulat, kung kailan niya po ito naisulat, at bakit po niya ito naisulat. Kaya salamat sa Panginoon po sa introductory na ating pag-aaral. Napakalaga rin po kasi na makita po natin ang mga bagay na yon. At sapagkat ito yung maglilid sa atin doon sa mga malalalim at mga katotohanan pa na nakapaloob sa aklat ng Colosas. At muli ko sisimulan ang ating pag-aaral ngayon by outlining. Nung nakaraan po, in-outline natin yung buong Colosas, no? Ngayon naman ay yung chapter 1, kung saan ang chapter 1 po ay mayroong 29 verses. At ito po ay may tatlong bahagi. Una yung salutation o yung pagbati, yun nga po yung tinalakay natin. Pangalawa yung pasasalamat at panalangin ni Pablo para sa mga taga-Colosas. Yun po yung dito sa chapter 3. Actually, ito hanggang 14, no? Yung kanyang thanksgiving and prayer. At simula naman po 15 hanggang 23, ito po ay may kinalaman doon sa the preeminence of Christ. Yung pong kasakdalan at kasukdulan ng kataasan ng ating Panginoon. Although ito ay nakadivide din sa dalawa, una
yung kanyang preeminence in creation. Simula 15 to 17 na kung saan ay sinasabi rito na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan at sangkalupaan, sa mga bagay na nakikita at mga bagay na di nakikita. Maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan. Lahat ng bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa Kanya. At siya'y una sa lahat ng mga bagay at ang lahat ng mga bagay ay nabubuhay dahil sa Kanya. Iyon yung Kanyang preeminence, no? Yung kasukdulan ng kataasan ni Jesus, ng ating Panginoong Jesucristo sa paglalang. At ganoon din sa redemption, yung sa Colossians 18:23, yung sa ating katubusan, sabi niya, siya ang ulo ng katawan sa makatwid-bagay ng iglesia, na siya ang pasimula, panganay sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Sapagkat minagaling ng Ama na ang buong kapuspusan ay manaan sa Kanya, at sa pamagitan niya ay pakipagkasunduin sa Kanya ang lahat ng mga bagay na pinapayapa niya sa pamagitan ng dugo ng Kanyang krus. Sa pamagitan niya, sinasabi ko, maging mga bagay sa kalupaan o mga bagay sa sangkalangitan. At kayo'y nang nakaraang panahon ay nangahiwalay at mga kaaway sa inyong pag-iisip, sa inyong mga pagawang masama. At dito, gayon may pinakipagkasundo niya ngayon sa katawan ng Kanyang laman sa pamamagitan ng kamatayan, upang kayo iharap ng mga banal at walang dumi sa walang kapintasan sa harapan niya. Verse 23, kung tunay na kayo'y mamalagi sa pananampalataya na nababaon at matitibay at di makikilo sa pag-asa sa ebanghelyo na inyong narinig, na ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit, na dito ako si Pablo ay ginawang ministro. Ito po yung the preeminence of Christ in redemption. Bukod tangi siya, tinawag na doon the head of the body, yun po yung church. At kauli-uli ang bahagi po nitong chapter 1, simula dito sa 24 hanggang sa matapos na, hanggang sa chapter 2 na po ito. Ito ay may kinalaman na sa kay Apostol Pablo bilang apostol ng Panginoong Jesucristo, no? Yung kanyang paglilingkod dito sa 24 to 29, no? Makikita po natin yan. At ganun din yung kanyang caring, doon na sa chapter 2 po yun, verse 1 to 7. Ito po yung pinakabalangkas nitong chapter 1. At kung loobin ng Panginoon, sa inyong mga personal na pag-aaral, makakatulong po ito sapagkat binibigyan na tayo ng lead kung ano po yung mga bagay na ating titignan, kung ano po yung mga bagay na ating pong maaari na makuha mga katotohanan po dito sa ating pag-aaral. Kaya kung titignan natin yung chapter 1 ay mayroon pong tatlo na bahagi, no? Yung introduction, yung the preeminence of Christ, tapos yung the apostle of Christ. Yun po yung tungkol kay Apostol Pablo. Pero ngayong gabi po ay sa tulong at biyaya ng Panginoon ay gusto ko pong tignan po muna natin yung dito pa rin sa chapter 1 simula verse 3 siguro kung loobin ng Panginoon matapos natin yung hanggang 14, pero sa tingin ko yung chapter 1 verse 3 hanggang 8 siguro ito po yung atin pong bibigyan po ng panahon sa ating maikling pag-aaral o sa ating allotted time sa ating pag-aaral. At siguro basahin ko po uli sa verse 3, sabi po, nagpapasalamat kami sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y laging idinadalangin nang nabalitaan namin ng inyong pananampalataya kay Kristo Jesus at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng mga banal. Dahil sa pag-asa na natatanan para sa inyo sa langit,
na nang una ay inyong narinig sa salita ng katotohanan ng Ebanghelyo. Na ito'y dumating sa inyo, gayon din naman kung paano sa buong sanlibutan na namumunga at lumalaganap. Gaya rin naman sa inyo, mula ng araw na inyong marinig at maalaman ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Ayon sa inyong natutunan kay Epapras na aming minamahal, kasamang lingkod na isang tapat na ministro ni Kristo sa ganang atin. Na siya rin namang sa amin ay nagbalita ng inyong pag-ibig sa Espiritu. Pagpalain po ng Panginoong Diyos muli ang kanyang mga salita at hiling ko po na tayo ay muling mag-pray. Let us pray po. Ama, salamat po sa gabing ito. Patuloy po na pagpalain po kami mula sa iyong mga salita. Ingatan mo po kami at lubos na mangusap ka sa amin at ipakita mo po ang mga kadakilaan at katotohanan, kagandaan ng iyong mga salita. Nang sa ganun po ito'y tunay na maging pagpapala sa amin, magsilbing challenge sa amin upang kami po ay makapamuhay ng naayon sa iyong kalooban. At sa iyo po kami lubos na nagtitiwala. Ingatan mo po kami sa aming pag-aaral. Ang lahat po ng ito ay aming pong samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong buong na anak na si Jesus. Amen. Okay. Like sa ating pong naka-outline ng ating sinabi po kanina, itong 3 hanggang 14 ay tungkol po sa pasasalamat at pananalangin ni Apostol Pablo para sa Colosas. Kaya dito po tayo siguro magpo-focus sa ating pag-aaral. Sabi niya sa verse 3, we give thanks to God and the Father of our Lord Jesus Christ. Although dito po ay may mga titingnan tayo about the deity ni Jesus, no? Although yung tinawag ni Pablo na nagpapasalamat kami sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Yung kanyang as God the Son, po yun. Pero ang gusto ko pong tignan natin dito, ano po ba yung ipinagpapasalamat? Siguro yun yung magandang makita natin. Nang sa ganun ay makita natin ng yung malalim na content o sabihin natin yung tunay na katotohanan tungkol doon sa pagpapasalamat nila Pablo. Actually, yung salitang kami ay tumutukoy ito sa kanyang mga kasama, no? Katulad ng ating napag-aralan, sinama niya si Timoteo. Sabi niya, nagpapasalamat kami sa Diyos. We give thanks to God and the Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you. No? Parang isa lang siya, pero ang tinutukoy niya ay ang church, local church sa Colosas. At yun nga po, gusto kong tingnan natin ano po yung kanyang pagpapasalamat. Kasi dapat naka-specific din yung pagpapasalamat. At ayon dito sa verse 4, makikita natin hanggang verse 5, yung reason ng kanyang pasasalamat. Unang sabi niya, dahil sa pananampalataya ng mga taga-Colosas kay Kristo Jesus. Sabi niya, nang nabalitaan namin ang inyong pananampalataya kay Kristo Jesus. Yun yung isa sa mga pinasasalamatan ni Pablo at mamaya bibigyan natin ng diin. Bakit ganun na lang ang pasasalamat ni Pablo? At sabi niya, pangalawa, at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng mga banal. Yung banal siguro rito, ito yung
yung mga believer sa Colossus, no? O maaari din extended to other local assembly sa lahat ng kapatiran. Pero ako sa tingin ko, itong sinasabi ni Pablo ay tungkol to sa pag-ibig sa isa't isa, no, ng mga Kristiyano, mga believer doon sa Colossus. Kaya yung sinasabi rito, yung second reason ng kanyang pasasalamat, una yung kanilang pananampalataya, pangalawa yung pag-ibig nila sa isa't isa, no? At pag-ibig ninyo sa lahat ng mga banal, walang partiality, no? All of them. Maybe ito nga yung mga banal dito sa verse 2, ito yung mga believer sa Colossus. O maaaring may nababalitaan silang mga ibang believer like Paul, like yung ibang mga churches, although hindi pa sila nakita, hindi pa nila nakita, maaaring yun din ang tinutukoy. Pero ako, kasi yung pag-ibig ay mayroong action, no? Hindi lang siya word. Kaya ako, I believe na ito mismo yung local assembly ng Colossus, na balitaan ni Pablo, yung kanilang pananampalataya at yung kanilang pag-ibig. Kaya laking pasasalamat ni Pablo. Kasi yung nakikita yung genuineness ng kanilang relationship with Christ. At hindi lang yan. Yung pangatlo ay, ang sabi niya, dahil sa pag-asa. Ito yung three remain, di ba? Love, faith, love, hope. Yung sa 1 Corinthians 13. Ito naman yung sabi niya, dahil sa pag-asa na natatanan para sa inyo sa langit. No? Na nang una ay inyong narinig sa salita ng katotohanan ng Ebanghelyo. Kaya napakaliwanag na ang balitang ito, kasi ang sabi rito sa verse 7, sabi niya, ayon sa inyong natutuhan kay Epaphras, dito sa verse 6, na ito'y dumating sa inyo, gayon din naman kung paano sa buong sanlibutan, na namumunga at lumalagana, gaya rin naman sa inyo, mula ng araw na inyong marinig at maalaman ang biyaya ng Diyos sa katotohanan, ayon sa inyong natutunan kay Epaphras. At sa nagdaan, nakita natin si Epaphras ay maaaring na-save sa 3 years, almost 3 years ministry ni Paul sa Epeso, at ang Epeso ay 100 miles lang sa Colossus, no? At originally si Epaphras ay taga Colossus. Bagamat gusto niya na mag-work with Paul, ay mas minabuti niya na pumunta sa Colossus at doon ay dinala niya ang Ebanghelyo, ang magandang balita. Pero meron akong gusto pong tingnan dito, yung si Pablo ay may malalim na, hindi lang sinasabi niya na salamat may mga naligtas, salamat may hindi lang po ganun, may malalim na nakikita ako kay Pablo na bakit ganun na lang ang pasasalamat niya. Kasi sa Romans chapter 1 verse 8 and 10, ay ganito rin po ang kanyang pasasalamat. Ganun na lang din ang pasasalamat niya. Sabi niya, kauna-unahan ay nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo tungkol sa inyong lahat, na ang inyong pananampalataya ay bantog sa buong sanlibutan. Sapagkat ang Diyos ang aking saksi na siyang pinaglilingkuran ko sa aking espiritu sa ebanghelyo ng kanyang anak
na walang patid na aking kayong binabanggit sa aking mga panalangin. Even in Rome, nang mabalitaan ni Paul yung nagiging ginamit dito sa English, sabi niya dito, verse 8, "First, I thank my God through Jesus Christ for you all, that your faith is spoken." Ibig sabihin, nababalita, nababansag, no? At yun ay nakakarating kay Pablo. At ganoon na lang din ang kanyang pasasalamat. At sa Efeso rin, chapter 1, yung pinag-aralan natin, doon sa verse 15, ang sabi niya, hanggang sa mga sumusunod, sabi niya, "Dahil dito, ako rin naman, pagkarinig ng pananampalataya sa Panginoong Yesus na nasa inyo," yung pananampalataya ng mga taga-Efeso, yung pananampalataya ng mga nasa Roma, yung pananampalataya ng mga nasa Colosas. Once na si Pablo ay nalalaman niya, nakikita niya, nababalitaan niya na may mga nananampalataya, may mga sumasampalataya sa Ebanghelyo, sabi niya, verse 16, "Ay hindi ako tumitigil ng pasasalamat dahil sa inyo na aking binabanggit kayo sa aking mga panalangin." Look at this po. There is something truth, deeper truth dito po sa pasasalamat ni Pablo. Mayroon akong gustong tignan natin na malalim na katotohanan, kahulugan, bakit si Apostol Pablo ay ganon na lang ang pasasalamat niya na mayroong mga naliligtas. Kasi maganda na makita natin ang katotohanan na ito nang sa ganon tayo rin, no, ay hindi lang matutong pasalamatan ang mga ganitong mga pagkakataon, kundi lubos nating makita bakit kailangan nating pasalamatan ng Diyos. Kung babalikan natin itong pinag-aaralan natin, maliwanag na si Epapras ang nagdala ng magandang balita. But Paul addressed yung kanyang thanksgiving sa ating Ama, sa Diyos Ama, to the God the Father. Sabi niya, hindi niya sinabi nagpapasalamat kami kay Epapras. Hindi po yun yung sinabi niya. Nagpapasalamat kami sa Diyos dahil sa inyong pananampalataya kay Kristo Jesus. Dahil sa inyong pag-ibig, dahil sa inyong pag-asa. Nagpapasalamat kami sa Diyos. Alam niyo po, habang pinagnilay-nilay ko po ang mga katotohanan ito, nananalangin din ako. Bakit ganun na lang? Bakit hindi si Epapras? Bakit in-address niya sa Panginoong Diyos? Alam niyo po, isang bagay ang nakita ko po dito sa katotohanan ito. Na si Epapras ay hindi gumagawa o hindi naglilingkod o hindi siya gumagawa, Epapras, hindi siya gumagawa para sa Panginoong Diyos. Kundi ang Diyos ay gumagawa sa pamamagitan ni Epapras.
sapagkat si Epapras ay naligtas sa pamamagitan din ng Diyos, sa pamamagitan ng paggawa ng Diyos kay Apostol Pablo noong siya ay nandoon sa Efeso. Makikita po natin yan doon sa Gawa, chapter 19. Una, gusto kong basahin na yung verse 8 and 10. Gawa. Gawa, chapter 19. Verse 8 to 10. Ang sabi po rito, dito po sa Gawa, at siya'y pumasok sa sinagoga, ang tinutukoy po ay si Pablo, at nagsalitang may katapangan sa loob ng 3 buwan na nangangatwiran at nangihikayat tungkol sa mga bagay na nauukol sa kaharian ng Diyos. Datapwat ng magsipagmatigas ang ilan at ayaw magsipaniwala na pinagsalitaan ng masama ang daan. Pansinin po natin yung daan dito ay sa capital letter. Ang tinutukoy po rito ay ang ating Panginoong Yesus, ang Ebanghelyo, ang kanyang kamatayan at ang kanyang muling pagkabuhay. Ang daan sa harap ng karamihan ay umalis siya sa kanila at inihiwalay ang mga alagad na nangangatwiran araw-araw sa paaralan ni Tirano. Nung nagpe-preach po siya ng gospel, yun yung daan, no? Hindi ito yung dating daan. Ang daan na ito ay tumutukoy sa ating Panginoong Yesus. Ang kaligtasan, ang ebanghelyo. At nung siya'y mag-preach doon, tuloy-tuloy sa Efeso, although mayroong mga naniwala, meron din namang hindi naniwala. Kaya ang ginawa ni Pablo ay, ang sabi rito, ay sineparate niya, sabi rito, and separated the disciple. Ito po yung mga sumampalataya. At doon ay nangangatwiran araw-araw. Ang ibig sabihin, doon sila ay nag-aaral sa mga salita ng Diyos. Verse 10, at ito'y tumagal sa loob ng 2 taon. Kaya dito rin sa pagkakataon po na ito, maaring dito na save si Epapras dahil nagkaroon ng pangangaral dito sa Efeso. At ang sabi rito, at ito'y tumagal sa loob ng 2 taon. Ano pat ang lahat ng mga nagsisitaan sa Asya, pansinin natin ito, no? Ay nakakarinig ng salita ng Panginoon. Ang mga Hudyo at gayon din ang mga Grego. Kaya dito po sa pagkakataong ito talagang na-spread ang gospel. Ginamit ng Diyos si Pablo, si Timoteo, o si Apollos, upang mapalaganap nila sa buong Asya ang magandang balita. At dito nga ipinagpapalagay po ng mga Bible scholar na si Epapras ay nakarinig ng magandang balita. At siya'y bumalik sa Colosas. Pero ito yung gusto kong tingnan natin sa verse 11. Ito po yung gusto kong i-point. Bakit ganun na lang ang pasasalamat ni Apostol Pablo? Nung mabalitaan niya na may mga sumampalataya sa Colosas, may mga sumampalataya sa Roma, may mga sumampalataya sa Efeso, sa Pilipos, sa Thessalonica. Ang sabi rito, at gumawa ang Diyos ng mga tanging himala sa pamamagitan ng mga kamay ni Pablo. Ano pat ang mga panyo o mga tapi na mapapadaiti sa kanyang katawan ay dinadala sa mga may sakit at nawawala sa kanila ang mga sakit, nagsisilabas ang masamang espiritu. Ang point ko po rito, ang Diyos ay gumagawa. Kaya, dito po sa ating pinag-aaralan,
Maliwanag na alam ni Pablo yun. Napakaganda po na makita natin yun. Na ang Diyos ang siyang gagawa sa pamamagitan ni Epapras o sa pamamagitan ni Epapras. Alam ni Pablo na ang Diyos ang siyang gumawa. Kaya in-address niya yung pasasalamat. Nang mabalitaan niya, may mga sumasampalataya at nagmamahalan sila at punong-puno sila ng pag-asa. Nakita ni Pablo ang katotohanan ito na ang Diyos ay gumagawa. Ang sabi nga doon sa pinag-aralan natin sa Filipos 2:13, paliwanag na makita po natin ito. Sabi niya, Filipos 2:13, saan ba to? Filipos 2, tama, 2:13. Sabi nito, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. For it is God which worketh in you. Ang Diyos ang siya pong gumagawa. Kaya ang pasasalamat ni Pablo ay ibinibigay niya sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang siyang gumawa para maligtas sila, para sumampalataya sila, para makarating sa kanila ang ebanghelyo. At ang ginamit ng Diyos ay si Epapras. Kaya, yan din yung sinasabi sa Epeso, di ba yung Kapitulo 2, versikulo 10, na sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. For we are His workmanship. Kaya ang Diyos ay hindi lang siya gumagawa sa ating buhay, kundi gumagawa ang Diyos sa pamamagitan ng ating buhay. At maliwanag na ang mga naligtas sa Colosas ay gumawa ang Diyos. Ang Diyos ang siyang gumawa sa pamamagitan ni Epapras. Kaya naman si Pablo, ang kanyang pasasalamat ay sa Diyos. At makikita rin po natin ang katotohanan na yan sa unang Korinto, Kapitulo 3, talatang 5 hanggang 7. No? Nandun pa rin tayo sa puntos natin na si Pablo ay gayon na lang ang pasasalamat niya sa Diyos. Dito sa unang Korinto, Kapitulo 3, talatang 5, sabi niya, ano nga si Apolos at ano si Pablo? Mga ministro na sa pamamagitan nila ay nagsisampalataya kayo. Ang sabi sa English, who then is Paul and who is Apollos? But ministers, but sa pamamagitan nila ay nagsisampalataya kayo. Tinutukoy niya yung mga taga-Korinto, yung mga believer. At sabi rito sa verse, kung itutuloy natin, at sa bawat isa, ayon sa ipinagkaloob ng Panginoon sa kanya. Sabi ni Pablo, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang siyang nagpalago.
anupat walang anuman ang nagtatanim, ni ang nagdidilig, kundi ang Diyos na nagpapalago. Sinin natin ito. Mayroong kinalaman ito. Bakit ganun na lang ang pasasalamat ni Pablo nang mabalitaan niya na mayroong mga sumampalataya sa Panginoon sa Colosas nang maipangaral sa kanila ang Ebanghelyo. Sapagkat ang Diyos ay gumawa. Kaya yung spiritual lesson po rito ay napakaganda. Napakaganda po na sa buhay natin bilang isang Kristiyano, nawa ang Diyos ay gumawa sa pamamagitan po natin. Sa pamamagitan po natin ay may mga tao na naliligtas sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Dito makikita natin ang kahalagahan noong ating motibo sa pangangaral ng Ebanghelyo. At yan din ang tinuligsa ni Pablo doong pinag-aralan natin ng Filipos, sapagkat mayroong mga ilan na nangangaral ng Ebanghelyo dahil lang sa kanilang sarili, kalooban, ay mayroon silang mga vested interest. Kaya in sharing the gospel, ay maganda tayo ay i-search natin ang ating sarili at magtiwala tayo sa Panginoon. Sabi niya, si Pablo ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, pero naligtas sila. Yung pananampalataya nila, naliwanagan sila dahil sa kapangyarihan ng Diyos. At naalala ko ang inaral ni Pablo kay Timoteo sa 2 Timothy chapter 2. Kung si Epapras ay ginamit na instrumento ng Diyos para maraming maligtas o may mga maligtas sa Colosas. Ang sabi rito sa 2 Timothy chapter 2 verse 20 hanggang 22, sabi niya, datapwat sa isang malaking bahay ay hindi lamang may sisidlang ginto at pila, kundi mayroon din namang kahoy at lupa, at ang iba'y sa ikapupuri at ang iba'y sa ikasisirang puri. Verse 21, kung ang sino man nga ay malinis sa alinman sa mga ito, ay magiging sisidlang ikapupuri, pinakabanal, marapat gamitin ng may-ari, na handa sa lahat ng gawang mabuti. At ito ang isang katotohanan na tayo gagamitin ng Diyos. At ako'y naniniwala na ang katotohanan ito ay para sa lahat ng nilinis ng Panginoon, para sa lahat ng tinubos ng Panginoon, inugasan ng Panginoon. Sa tayong lahat ng mga Kristiyano, tayong mga believer, tayo pong lahat ay maaaring gamitin ng Diyos para sa kanyang kalwalatian, sa kanyang ikapupuri. Ang kailangan lang ay yung ating availability. Ang kailangan lang ay yung ating pakikipag-cooperate sa Diyos.
Dahil mayroon tayong free will. Yun lang ang nakikita kong hadlang. Yung free will, yung motive, para hindi tayo lubusang magamit ng Diyos. Sometimes, iba yung pinipili ng puso natin. Sabi nga dito sa verse 22 ng 2 Timothy, sabi niya, datapwat layuan mo ang masasamang pita ng kabinataan at sundin mo ang kabanalan, ang pananampalataya, ang pag-ibig, ang kapayapaan, kasama ng mga nagsisitawag sa Panginoon, mula sa pusong malinis. Sometimes, we must choose. Gawin lang natin available ang ating sarili sa Panginoon. At gagamitin tayo ng Panginoon para sa ikaliligtas. At ito ang pasasalamat ni Apostol Pablo. Sabi niya, nagpapasalamat kami sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Una, dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo Jesus. At ang pag-ibig ninyo sa lahat ng mga banal. Actually, dito sa 1 Thessalonians, siguro tingnan natin, 1 Thessalonians chapter 1, verse 3 and 4, ganito rin ang ating makikita. Sabi niya, na aming inaalalang walang patid sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong gawa sa pananampalataya at pagpapagal sa pag-ibig at pagtitiis sa pag-asa sa ating Panginoong Jesucristo. Yamang aming nalalaman, mga kapatid na minamahal ng Diyos, ang pagkahirang sa inyo, kung paano ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din naman, at sa Espiritu Santo, at sa lubos na katiwasayan na gaya ng inyong nalalaman kung anong pagkatao namin ang aming ipinakita sa inyo dahil sa inyo. At yung gawa ng pananampalataya, although hindi tayo naliligtas sa gawa, maliwanag na ang tao ay maliligtas sa pananampalataya. Subalit kung minsan yung paggawa ay ebidensya ng kaligtasan. At napakalaga noong sinabi rito ni Pablo, no? Kung paano ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din naman at sa Espiritu Santo. Actually, isa yan sa gustong bigyan diin ni Apostol Pablo dito sa Colosas. Sapagkat dito sa Colosas, mayroon ding mga suliranin na nakaamba sa kanilang iglesia. Kaya si Apostol Pablo rin sapagkat mayroong mga ilang maaring suliranin na ang Colosas ay ma-encounter. Kaya ganun na lang ang kanyang pasasalamat at ganun din ang kanyang pananalangin. At ilan ito sa mga ilan yung gusto kong tignan natin na bakit si Apostol Pablo ay ganun na lang din ang kanyang pananalangin. Sabi niya, nagpapasalamat kami sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y laging idinadalangin, praying always for you. Dahil alam niya kung ano yung danger na mayroon ang mga mananampalataya.
At dalawa ang nakikita natin na kailangan para sila ay makatakas o makaligtas doon sa panganib ng kanilang relasyon sa Panginoon. Yung panalangin at ang mga katotohanan na isinulat ni Pablo. Una, dahil ang Colosas, ayon sa mga pag-aaral, ito ay although itong tatlong tri-city na tinatawag ito yung Colosas, tinatawag na tri-city, no? Although itong Colosas ay isa sa mga maunlad, no? Sabihin natin na maunlad, maraming entertainment, yan ang kalagayan ng Colosas. Kaya yung danger niya ay andoon sila sa yung paganism, yung immorality. Kaya dito sa verse 21 ng chapter 1 ay sabi niya, at kayo ng nakaraang panahon, ito yung buhay nila. Ito yung adapted life nila. Ito yung pamumuhay nila. At kayo ng nakaraang panahon ay nangahihiwalay at mga kaaway sa inyong pag-iisip, sa inyong mga gawang masasama. Yan yung kalagayan nila. Gayon may pinakipagkasundo niya ngayon sa katawan ng kanyang laman sa pamamagitan ng kamatayan upang kayo'y iharap na mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. Kung tunay na kayo'y mamamalagi sa pananampalataya na nababaon at matitibay at di makilos sa pag-asa sa ebanghelyo na inyong narinig, na ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit, na dito akong si Pablo ay ginawang ministro. Paul warning them na sa Panginoong Yesus, sa kanilang pananampalataya sa Panginoong Yesus, ay may bagong buhay. May new life. At yan yung danger nila. No? Kaya doon sa chapter 2, verse 6 din, sabi niya, kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya. Yung pamumuhay, yung changed life. Sapagkat ito ang maaring nabalitaan niya kay Epaphras, kung ano yung community, kung ano yung kalakaran, kung ano yung meron sa Colosas na magsisilbing panganib sa mga mananampalataya. At tayo ngayon ay salamat sa Panginoon. Mula sa liwanag ng kanyang salita, alam natin yung mga panganib natin bilang isang Kristiyano. Ang sarili natin, ang sanlibutan, at ang diablo. Ayan yung enemies natin. At dito sa chapter 3, verse 5, sabi niya, patayin nga ninyo ang inyong mga sakungkap ng katawan na nasa ibabaw ng lupa. Ito yung mga nangyayari doon, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masamang nasa, at kasakayman, na iyay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Na dahil sa mga bagay na iyan ay dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway, na inyo ring nilakaran ng una. Pansinin po natin yung past life nang kayo'y nangabubuhay pa sa mga bagay na ito. Yun yung buhay nila. At napakalaga na kung bakit gano'n na lang ang pananalangin ni Pablo. Sapagkat alam ni Pablo ang panganib na mayroon sila. At gusto niyang ipakita sa kanila
Kaya ngayon yung ating pag-aaralan sa mga susunod, yung katotohanan ng ating Panginoon ay may kapangyarihan na bigyan sila ng bagong buhay. Actually, hindi lang yan yung problema nila. Sa chapter 2, verse 8, sabi niya, kayo'y magsipag-ingat. Baka sa inyo'y may bumiyag sa pamamagitan ng kanyang filosofiya at walang kabuluhang pagdaraya ayon sa saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanlibutan, at di ayon kay Kristo. Mayroon ding mga heresy, mayroon ding mga maling turo, mga maling kaisipan, mga filosofiya. Isa yon sa mga danger nila. At sa verse 11, sabi niya, na sa kanya ay tinuli rin naman kayo ng pagtutuling hindi gawa ng mga kamay. Ito yung Judaism, no? Yung mga ceremonialism. Kasi dito sa 16, sabi niya, sino man nga ay wag humatol sa inyo tungkol sa pagkain o sa pag-inom o tungkol sa kapistan o sa bagong buwan o sa araw ng Sabat, na isang anino ng mga bagay na magsisidating, ngunit ang katawan ay kay Kristo. Mga kapatid, ang mga balakid na ito na nabalitaan ni Pablo na panganib sa iglesia doon sa Colosas, isang napakabisang paraan to overcome ng isang local church ay yung prayer and teaching. Prayer and teaching. Kaya napakalaga po ng ating prayer meeting. Prayer and teaching. Yan ang sinasabi ni Pablo na kayo'y laging idinadalangin simula nung mabalitaan nila ang kanilang pananampalataya. Hindi lang yan, meron pang mga dito sa chapter 2, verse 18, meron pang mga sabi rito, sino man ay huwag manakawan ng gantimpala sa inyo sa pamamagitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel. Merong mga angel worship. Dito sa 20:23, kung kayo'y nangamatay nakalakip ni Kristo mula sa pasimulang aral ng sanlibutan, bakit nawaring kayo'y nangabubuhay pa sa sanlibutan? Kayo'y magpasakop sa mga palatuntunan, gaya ng huwag dumampot, ni huwag lumasat, ni huwag humipo. Ang lahat ng mga bagay na ito'y nasisira sa paggamit ayon sa mga utos at mga aral ng mga tao. Ang mga bagay na iya'y katotohanan ng mayroong anyo ng karunungan sa pagsambang kusa at pagpapakababa at sa pagpapakahirap sa katawan, ngunit walang anumang kabuluhan laban sa ikalalayaw ng laman. Mga kapatid, dito talagang makikita natin yung Colossus. They must need prayer, and right teaching comes from Paul by the power of the Holy Spirit. At yan yung mga bagay bakit si Pablo ay nandoon yung kanyang pag-alala, yung kanyang care, no? Yun yung ating unang points dito sa ating pinag-aaralan, yung outline natin dito sa ating pinag-aaralan kung saan nandoon yung kanyang salutation, thanksgiving, no? And prayer. At siguro sa susunod po ay tatalakayin natin mismo itong mga ilang mga katotohanan pa dito po sa ating kasimulang pag-aaral. Nakita natin bakit gano'n na lang yung pagpapasalamat ni Pablo at bakit gano'n na lang yung pananalangin niya para po sa mga taga-Colosas. At nawa ay magdala ito ng maraming insight sa bawat isa sa atin
Pero gusto ko pong iwan sa atin, sa ating pag-aaral na ito, dito po sa ating pag-aaral, napakahalaga po. Nawa tayo po ay magamit ng Diyos para sa kaligtasan ng marami pong mga tao. At mag-stick tayo sa Ebanghelyo. Ganun din po, para naman sa ating church, alam ko nasa danger din tayo sa panahon na ito. Marami rin mga maling aral, marami rin na lalo na laganap sa ang internet, no? Yung napakabilis makapenetrate po ng dyablo. Kaya nawa ay panalangin natin. Ako ang panalangin ko lagi ay ang bawat isa sa atin ay magbabad sa pagbabasa, pag-aaral ng salita ng Diyos. Kapagkat yan yung nakikita kong panganib ngayon sa panahon natin. Sabi nga, one click lang ay maaari tayong maanad sa panganib na ito. Kaya po, naway maging hamon po sa atin ito at maging pagbubulay-bulay. Although halos ito pa lang po yung tinalakay natin, yung 1, 2, 3. Nawa ay mapagpala tayo dito sa ating pag-aaral. Kita natin bakit gano'n na lang yung pasasalamat niya ni Pablo at nakita rin natin bakit gano'n na lang yung praying always. Kasi nakita niya yung panganib na mayroon po ang iglesia sa Colosas. At tayo po ay manalangin. Ama, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat po. At nakita po namin na nais mo po ng bawat isa po sa amin na nilinis mo, inugasan mo, pinatawad mo sa aming mga kasalanan. Na bawat isa po sa amin na iniligtas mo sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ng aming Panginoon Jesucristo. Ang mensahe ng Ebanghelyo. Ang bawat isa po ay nais mo na gamiting sisidlan upang amin pong dalhin ang Ebanghelyo, ang kapangyarihan ng kaligtasan sa mga tao. At nang sa ganun po ay magamit mo kami. Nang sa ganun sumilang ang pananampalataya po sa amin. Sapagkat ang pananampalataya ay nagsisimula sa pakikinig. Kaya gamitin mo po kami na dalhin po namin sa kanila ang mensahe ng kaligtasan. At salamat po sa aming iglesia, nakita po namin na gumagawa po kayo, O Diyos. Salamat po. Pinasasalamatan po namin ang lubos ito. Nakikita po namin na gumagawa kayo sa iba't ibang kaparaan. At kami po'y dumadalangin din na patuloy na gabayan mo kami, pangunahan mo kami. Sapagkat nakikita rin po namin ang panganib na kinakaharap namin sa panahon po namin. Tulungan mo po kami sa kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo at sa liwanag ng iyong mga salita at sa kapangyarihan ng pakikipag-niig sa iyo sa panalangin ay magtagumpay kami. Salamat po. At ang lahat po ng ito ay aming sinasamo ay dinadalangin na may lakip na taus-pusong pasasalamat sa dakila at makapangyarihang pangalan po ng ibugbong na anak na si Jesus. Amen. Good evening and God bless po sa ating lahat. At bigay ko po muna sa ating pong MC. Sige po, maraming salamat po sa Panginoon sa ating pong naging pag-aaral po ng salita po ng Diyos. At ngayon po tayo po ay nasa dako na po ng ating pong question and answer. Sa mga kapatid po na may mga katanungan,
at maging sa ating pong FB Live kung mayroon man po ay ito na po ang part po na kung saan po ay maaari po tayo makapagtanong po. Sige po mga kapatid, open na po ang ating pong question and answer po. Pakisuyo ko din po ang sa FB Live po kung may mga katanungan po sa atin pong comment section po. Sige po mga kapatid, saan po mga nandito po sa Google Meet po, ibuksan lang po ang ating pong microphone po. Wala po ba tayong mga tanong mga kapatid? Last call po. Meron din po ba kayang tanong po din po sa ating pong FB Live? Pasuyo ko po sana yun sa FB Live dahil di ko po nakikita po dito sa akin pong screen. Wala man po, Brother Nerd. Sige po, maraming salamat po. Last call po mga kapatid. Sige po mga kapatid, kung wala po tayong mga katanungan po, patuloy po na nagpapasalamat po tayo sa Panginoon po sa ating pong napag-aralan po. Patuloy po na sa mga susunod po ay ating pong ipagpapatuloy po ito. Maganda po tayo po ay patuloy din po na subaybayan din po ang mga susunod din po na mga bahagi po ng ating pong pinag-aaralan po bilang paghahanda din po sa susunod po na aralin. Ngayon po, magwawakas po tayo sa isang panalangin, pangunahan po ni Brother John po. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat. Patuloy po na nagpapasalamat po kami sa inyo pong biyaya sa araw-araw at muli po Ama sa pagkakataon po sa amin pong online Bible study ang inyo pong pangunguna sa gabi po na ito sa lahat po na nakapag-join, sa lahat po ng maaari pa pong makapakinig sa online at ganoon din po sa inyo pong anak na ginamit at sa mensahe po na narinig po namin dahil tunay po Ama sa inyo po lahat ang pasasalamat dahil sa paggamit niyo po sa amin, lalo na po sa mga pagkakataon po na nababahagi at meron pong naliligtas pamagitan po ng magandang balita ng kaligtasan. At tunay po na ang bawat isa po sa amin ay patuloy po na magamit, ang bawat isa po sa amin ay patuloy po na i-equip pamagitan ng iyong mga salita at ang bawat isa po sa amin ay maging available po. Nang sa gayon, katulad po ng aming pong nagamit ay patuloy po na kasangkapanin niyo po kami sa inyong pong gawain. Salamat po at nawa patuloy po sa aming pong pag-aaral po sa sulat po ng Colossus ay patuloy na ang inyong pong mensahe, ang inyong pong nais po sa amin at sa inyong pong lokal na iglesia sa Florida at sa mga makakapakinig ay tunay po na mangusap po ito at tunay din po na
ang bawat isa po sa amin ay hindi lamang po ito marinig, kundi ito po ay maisa buhay po namin. Muli po sa inyo po namin na pinapasalamatan at pinagkakatiwala po ang buong gabi sa amin din pong pagtulog. Kayo po ang patuloy na inaasahan po namin mag-iingat at sa lahat po ng mga kapatid. Ito pong lahat, Ama, ay amin pong nadalangin sa matamis na pangalan na po na itong bugtong na anak ng si Cristo Jesus. Good evening po. God bless Good evening po. God bless. Happy birthday kay Sister Carl Ann. Happy birthday din kay Brother Jan. Brother Jan, happy birthday. God bless you. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Thank you po. God bless po. Okay, tumatanggap pa raw po sila ng mga regalo hanggang sa katapusan. God bless. God bless po. Thank you po. Thank you po. Okay. Good evening po. God bless po.